una-unahan lang. It's better to fight for what is right kaysa mamatay ka ng walang laban. Sabi ni Russell Aesthetic, di nakikinig ang mga kakampi kuno ni PRRD kay Marlica Anyari sa inyo. Exactly. I'll talk about that. Hindi sila nakikinig sa akin kasi what? Insecure sila. Ganun lang yun, Russell. Or hindi nila na-anticipate. Ako, sinabi ko lahat. Sabi nga nung kausap ko kahapon, ng aking kaibigan, palangga, sabi niya, hindi kasi sila nakikinig. Ang sabi, nung binanggit mo dati, na ipapatumba si PRRD, ipapatumba, i-impeach si Inday, sabi daw niya, bakit naman i-impeach si Inday? Parang may 50-50 siya sa akin. Paano i-impeach si Inday? Magkaalyado sila ni BBM. That was before na si Inday hindi pa umaalis dyan sa mga bangag na yan. Pero lahat naging totoo ang sinasabi ko sa inyo. Hindi dahil ako'y manghuhula, kung hindi dahil yun ay merong puting ahas na nagsabi sa atin. Tama ka dyan, Russell. Daw nyo makinig. Dinamnamin nyo yung hagupit na mga adik. O, tignan nyo, ikaw, di ba si Jinggoy, hindi nakinig sa akin. Remember Jinggoy? Pero ang kakaibahan lang natin, kasi kung nasa Pilipinas ako, it's either patay na ako, nasa kulungan ako. Kaya sila gagalit sa akin. Kasi wala ako dyan sa Pilipinas eh. Hindi nila didiktahan ng Amerika para dukutin ako kasi malaking issue yan eh. Siyempre lalaban ako, di ba? Sa katotohanan. Ang sabi pa nga ni Taerna noon, nakikipag-ugnayan sila sa DFA at saka sa embassy ng Amerika para daw i-extradite ako. Balikan nyo lahat yung mga sinasabi nila sa akin. Even yung mga trolls, mapa-extradite ako, ibabalik ako sa Pilipinas. Kasi galit sila sa akin. Bakit ang bunganga ko ayaw tumigil, kaya gusto nila akong gurgurin. Tingnan mo si Joel Villanueva. Tinakot lang na kulong, bumaliktad. Bumaliktad ha, senador yan, may pera yan, kulto pa. Lucachis Escudero, abogado, matagal ng senador, may pera, na maleta, bumaliktad. Natakot kay Bangag, di ba? Tingnan mo si Jinggoy Estrada, lumaban, di ba? Kulong, right? Tingnan mo Senator Bato, nanindigan, yun, nagtatago kasi papadukot. Tingnan mo si Marlica, patuloy ang bunganga. Yun ang pagkakaiba natin kasi hindi nila kayang panghimasukan ang Amerika para ako'y tamnan ng mga kaputahang kaso para ikulong ako. Dahil mga kinaso nila sa akin, mga civil cases lang yan. Nakata niyo ba kung bakit gusto akong patayin? Akala niyo hindi ko alam, mga putang ina ninyo, mga putang ina mga bangag. 2022 pa lang, gusto na nila akong patayin. Balikan ko ulit para na alam niyo yung journey ko sa paglaban. 2022, akala niya tanga ako. Hindi ko na lang papangalanan. Ate, pinapa-invite ka nila. Ganyan-ganyan, ate. Chuchu, bibigyan ka ng grand entrance, red carpet. Kalimutan niya daw yung mga issue nyo, yung mga babaeng ahas. Do you think I'm stupid? Sasagot lahat. Lahat. All expenses paid ba, Satanas? I am not stupid. Di ba? Para maniwala. Kung tanga ka nun, red carpet daw, grand entrance. Kaya ako pa na-imbita ni Liz Satanas para ilaglag niya ako sa Malacanang o ipapatay niya ako. Dahil during that time, may pinapatay nung pag-change pa lang ng government. May pinapatay dyan sa Malacanang. Balikan niyo yung balita. May pinatay dyan. May nilaglag dyan na sinabi na nagpakamatay daw. Yan ang unang gawin 2022 December. Kaya nga, akala nila sa akin tanga. Akala nila masisilaw nila ako sa mga putang inang red carpet na yan. Ihampas ko pa sa pagmumukha nila. Yan ang pagkakaiba ko sa mga senators ng mga kulto. Dahil sila'y takot makulong. Kung nandyan ako sa Pilipinas, I have that capacity naman I will do the same with Jinggoy. Magpapakulong ako kaysa umanib ako sa mga demonyong mga ulupong. The reason why si Maharlika ang daming trophies. Ano yung trophies ko? Mga warrant of arrest. Walang vloggers na kasing rami ng itinanim na kaso kay Maharlika. Yung iba ngayon nakakaso-kasuhan. Walang vloggers na makakatapat sa warrant, sa dami ng warrant of arrest ko. Walang vloggers na pwedeng tumapat sa mga ginawa ng bangag sa akin. Wala pa, okay? Wala pang nakatapat sa mga panghaharas. When it comes to harassment na ginagawa nila na nilalabanan ko, wala dahil gusto nila akong gurgurin. Pero sabi ko nga, pinanganak akong may punyal sa tabi ng sinapupunan ng nanay ko. So, hindi tayo papayag na mapatay ng ganon. It's either sila or ako. Why? Ganyan, bunganga ko, ayaw tumigil eh. I am fighting for you. I'm your ate. I'm telling you, lumaban kayo para makaahon kayo sa kahirapan. But what are you doing, guys? You don't care.
Gusto niyo lang ako, daldal na si ate na lang mag-ano, ganyan-ganyan. Siya si ate naman yung matapang eh, si ate naman yung maingay, siya na lang ang lumaban. Eh di forever kayong ganyan. Di si ate na lang ang mamamayagpag. Di ba? Ako na lang magmamamayagpag. Mamamatay din tayo. Lahat tayo mamamatay. Walang matitira sa mundong ito. Una-unahan lang. It's better to fight for what is right. Kaysa mamatay ka ng walang laban. At least si Palangga siguro, kung didiya siya, lumaban siya. Kahit naman sa posting lang, di ba? Kung dati siyang insimada, di nagising. Ako di naman. But I'm not insimada. I'm bangag supporter. Right? Yung energy natin, okay, yung energy ninyo, spend nyo para sa buhay ninyo, para manindigan. Hindi sa ganitong klaseng ang saklap ng mundo ninyo sa Pilipinas. Sabi niya, Vega, ang projection ni Mike Operario, nakikilos lang ang mga Pilipino kapag nagorgor na si PRRD. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kailangan pa ba may magorgor? Di ba? Kailangan pa bang may magorgor? Yan ang problema sa mga Pilipino. Kung kilos lang ako, kapag may ganito, alam mo, ang tunay na matapang, ganito kasi yan. Hindi mo siya tatanungin niyo ako, no? Bakit to si Marlica ayaw tumigil? Bakit to, ang tapang? Galing yan dito eh. Nasa puso ko yan. Kung meron kang ganyang attitude sa buhay mo, na hindi ka nang-aapak ng tao, lumalaban ka sa patas, lumalaban ka sa tama, at kung kailangan mong gamitin ang kamao mo para panindigan ang tama, gaganda buhay mo. Aasenso ka. Ganito lang naman ang buhay, magsipag ka. It's either mag-aral kang mabuti, pagkatapos mo magnegosyo ka, o hindi ka mag-aral lang mabuti, magaling ka sa negosyo, pero maayos ang buhay mo. Ganun lang naman patutungan ng tao eh. Or mag-aral kang mabuti, tapos maging duwag ka sa buhay, o maging magnanaka, whatever. Ibig ko sabihin, naniniwala ako kung ang tao ay mayroong pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa katotohanan, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa sipag at tiyaga, you will go far away like, hanggang clouds. 'Di ba? Pero kung ang tao ay aasa ka lang sa pamilya mo, eto kasi sakit ng Pilipino, aasa ka lang, si nanay at tatay lang, dahil sila yung masipag, sila yung matalino, si ate, sila yung nakatapos, ganyan. Aasa ka lang kasi kawawa ako, hindi naman ako nakatapos, hindi naman ako matalino, andyan naman si ate, andyan naman si nanay, siya na lang yung magbibigay sa iyo ng pera, ganyan-ganyan. Then magiging miserable ang buhay mo. Magiging miserable ang buhay mo, mga kababayan. Kung lalong wala kang paninindigan sa buhay, magiging miserable ka. You have to have, sipag at tiyaga, tapang at malasakit, sinasabi ni PRD. Yun na naman ang kailangan mo sa buhay. Mag-aral ka, maging mabuti kang tao. Huwag ka magsipag magnakaw. Pwede ka rin magsipag magpokpok, katulad yung mga pinitipan nila, nila Tulfo. But life is a choice. Pero sa Pilipinas, ang hirap ng opportunity dahil walang opportunity. Dahil instead na yung opportunity ay dumami at magkaroon ng mga projects, infrastructures, na pwede sana kayo magtrabaho, wala na. Dahil ninakaw na nila. I wish I can gurgur all the bangags. I wish I have the power vested in me. Di ba? Political or constitutional power. I wish I have constitutional power to gurgur all of them. Yun lang. Kasi kung ako may constitutional power, bitay silang magbabayad sila sa taong bayan.